Hinamak na manugang. Kabanata 451. Umisi si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Hindi ako pumapatol sa mga babae, pero kailangan mo munang maging tao." Hindi kinakain ng tigre ang sarili nitong anak kahit na ito ay lason. Nagbibenta ka ng mga babae para sa pera, hindi ka man lang maihahambing sa isang hayop. Pagkasabi niyon ay nilingon niya ang kalbo at sinabing, "Marunong ka bang manakit ng aso?" Matagal nang naiinis ang kalbo sa kanyang sinabi. Nagtaas siya ng manggas at ngumisi ng nakakatakot. "Boss Dixon, huwag kang mag-alala. Dati ako ang pinakamagaling sa pagbugbog ng mga asong baliw sa baryo. Pinalo ko sila hanggang sa umungol ang mga asong galit." Sa sobrang takot ni Qin Yuan ay sumigaw siya, "Hindi mo magagawa ito. Hindi mo maaring ibuli ang matatanda." Bago pa siya matapos magsalita ay itinaas ng kalbong lalaki ang kanyang palad na kasing laki ng pamaypay ng palma at malakas na ibinato. Si Qin Yuan ay agad na itinapon sa lupa at tinakpan ang kanyang mukha habang siya ay sumisigaw sa sakit. Bumalik din sa katinoan ang lalaking may mabulaklak na braso. Mabilis siyang bumangon at tumakbo pasulong at sinabing papuri, "Kuya Guang, huwag mong pagurin ang matanda. Halina ang mga kapatid ko at alagaan ang asong galit na galit." Isang grupo ng mga hatchet men ang sumugod at idiniin si Qin Yuan sa lupa. Mabangis na tumawa at tumawa ang lalaking armado ng bulaklak. Itinaas niya ang kanyang dalawang makapal na braso, ibinuka ang kaliwa at kanang braso, at sinampal ng malakas si Qin Yuan. Nakakabigla ang pisikal na lakas ng maskuladong lalaki. Wala man lang siyang pagod matapos masampal ng mahigit 1 minuto. Ang mukha ni Qin Yuan ay sinampal hanggang sa mamula ito at mamaga. Namamaga ito na kahit ang tunay niyang mukha ay hindi makita. Natanggal ang isang ngipin niya, at puno ng dugo ang mukha niya. Gayunpaman, nakakaloka rin ang pagpupersage ng babaeng ito. Mas gugustuhin pa niyang bugbugin kaysa pirmahan ito kahit mamatay siya. Si Qin Yuan ay hindi tanga. Alam niya na kapag pinirmahan niya ang kontrata ng pautang, kung hindi niya binayaran ang pera, tiyak na mabubugbog siya ng mas kawawa kaysa ngayon. Mas gugustuhin niyang bugbugin. Hindi lang niya ito pinirmahan. Hindi siya naniniwala na si Alex Dixon ay talagang maglalakas loob na bugbugin siya hanggang mamatay. Tinawag ni Alex Dixon si Baldy at bumulong ng ilang salita sa kanya. Tumango si Baldy at naglakad para hawakan ang buhok ni Qin Yuan. Itinali niya ito at kinaladkad sa ilalim ng van. He said with a fake smile, "I will test the car with you today." Si Qin Yuan ay nakatali na parang dumpling, nakahiga ng paalang sa kalsada. Nang makita niyang dahan-daang papalapit ang van, natakot siya na halos lumutang ang kaluluwa niya palabas ng katawan niya. Napasigaw siya sa takot, "Anong ginagawa mo?" Ang van ay parang isang higanteng halimaw, dahan-daang umaandar. Nang makita ang mga gulong sa kanyang harapan, naamoy ni Qin Yuan ang amoy ng mababang gasolina. Sa sobrang takot niya ay namamanhid ang anit niya at buong lakas siyang nagpumiglas. Bitep. Ang malaking gulong ay dumarating sa palso ni Qin Yuan. Agad na napasigaw si Qin Yuan nang hindi maipaliwanag na sakit. Sakit. Nadurog ang kanyang palso at agad na kumalat sa kanyang buong katawan ang nakakatusok na sakit na naging dahilan ng kanyang pagkahimatay. Direktang idiniin ang mga gulong ng van sa kanyang palso at dumaan, nabali ang kanyang mga buto. Kung paanong si Qin Yuan ay natatakpan ng malamig na pawis at naisip na ang van ay nagmamaneho. "Ibalik mo ang van, pansinin mo." Agad na naramdaman ni Qin Yuan ang lamig sa kanyang gulugod. Walang magawa siyang pinagmamasdan nang bumalik ang mga gulong ng van at muling idiniin ang nabasag niyang palso. Halos mapunit sa kalangitan ang matinis na sigaw ni Qin Yuan. Ang masakit na pagpapahirap na ito ay naging sanhi ng kanyang physiological at psychological na pagbagsak. Umiyak siya at sumigaw, "Pipirmahan ko." Inutusan ni Alex Dixon ang kalbo na bumaba ng kotse at kunin ang kontrata. Si Qin Yuan ay nasa sobrang sakit na ayaw niyang mamatay. Hindi niya maiangat ang nag-iisang buo niyang kanang kamay. Kinuha ng kalbo ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan. Pinindot pa niya ang isang handprint. Nang matapos siyang pumirma, naramdaman na lang niya na umiikot na ang mundo. Tapos na. Paano pa niya mababayaran ang 15 milyon?
Habang si Chin Yuan ay nasa sakit at puot at gustong punutin si Alex Dixon, bigla niyang nakita ang mga numero sa isa sa mga kontrata. Parang sinaksak siya ng puta at napasigaw siya. Bakit may 100 million pa? Malinaw na 15 milyon lang ang utang niya. Gayunpaman, maliban sa kontratang iyon, ang halaga ng pera sa kabilang kontrata ay talagang naging 100 milyon. At ang pinagkakautangan ay naging Alex Dixon. Sabi ni Alex Dixon na parang walang nangyari, ito ang deposito. Kung hindi mo haharas si Ming Nooran sa darating, hindi ko hahabulin ang perang ito. Kung hindi, hahabulin ko ang utang mo. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Si Alex Dixon ay walang anumang simpatiya sa ganitong uri ng bisyo na babae. Si Chin Yuan ay bumagsak sa lupa, hindi man lang magawang umiyak. Ang maskuladong lalaki sa tabi niya ay pumunta sa kanyang tabi na may nakakatakot na ngiti at sinabing, alalahanin ang petsa ng pagbabayad ng kumpanya ni Liu. Kung hindi, ibebenta kita sa Footwashing City. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Nanginginig si Chin Yuan at bumagsak sa lupa, umiiyak at sumisigaw. Ginamit niya ang utang na pera sa paggastos nitong nakaraang 2 araw, pagbili ng mga mamahaling gamit, at kahit na ibigay ang pera sa isang gigolo. Naubos na ang kalahating pera. Binalak pa niyang lokohin ang kanyang anak na si Ming Nooran para ibenta ito sa matanda pagkatapos niyang maubos ang pera. Hindi niya inaasahan na mabibilang talaga sa kanya ang utang. Kahit na ibenta niya siya, hindi niya mababayaran ang malaking halaga. Hinampas ni Chin Yuan ang lupa sa kawalan ng pag-asa at nagsimulang umiyak. Sa 28th floor window ng office building, isang maganda at sexy na nakatayo sa harap ng bintana at kinuha ang lahat ng nangyari. Malamig niyang tiningnan ang nangyari sa ibaba, pagkatapos ay tumawag sa telepono para iulat ang nangyari sa telepono. Naglakad si Alex Dixon papunta sa opisina. Sa pagdaan pa lang niya sa koridor, bigla niyang nakita ang isang hubog na nakatayo sa harap ng bintana at tumatawag. Nakilala niya na ito ang kanyang bagong sekretarya, si Ding Yu, at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Tumalikod si Ding Yu at ibinaba ang kanyang telepono. Umiti siya ng sakit-akit at sinabi, President Dixon, hinihintay kita dito. Ano ito? Habang nagsasalita si Alex Dixon, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagpunas sa kanyang kwelyo. Talagang nakakabigla. At sa pagtingin sa panlabas, ito ay 100% authentic. Talagang hindi ito gawa sa silica gel. Lumapit si Ding Yu sa kanyang 11 pulgadang mataas na takong, pinaikot ang kanyang balingkinitang baywang. Habang mabilis siyang gumagalaw, nanginginig ng husto ang katawan niya. Umiti siya at iniabot ang dokumento. President Dixon, ito ang dokumento para kay Ming Nooran para makapasok sa Pharmaceutical Supervision Department ng kumpanya. Pakipirmahan ito. Sige. Natigilan si Alex Dixon. Pinilit niyang umiwas ng tingin sa magulong sitwasyon at kinuha ang pluma para pirmahan. Akmang kukunin na niya ang pluma, nadulas ang kamay ni Ding Yu at nahulog ang pluma sa lupa. Mabilis na sumigaw si Ding Yu, paumanhin, Presidente Dixon, kukunin ko ito. Pagkasabi noon ay agad siyang yumuko at inabot ang kamay para kunin ang signature pen sa lupa. Nang siya ay yumuko, ang masikip na itim na makitid na palda ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang makulay na kurba, ganap na nagpapakita ng kanyang matikas na figure. Bahagyang nakataas ang laylayan ng palda, sapat lang para harangan ang kanyang mga hita. Tumingin si Alex Dixon mula sa itaas, halos magdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin, at biglang iniwas ang tingin sa kwelyo ng shirt ni Ding Yu. Kaagad, 10,000 kabayo ang dumaan sa kanyang puso. Masyadong walang pigil ang babaeng ito. Hindi niya naibutones ng maayos ang shirt niya at sa totoo lang. Kabanata 452. Puno ng puot ang mga mata ni Alex Dixon habang pinagmamasdan ang eksena. Kumukulo ang dugo niya, at agad siyang napaatras. Hindi nakakagulat na maraming mga boss ang nagustuhan na ayusin ang isang sexing babaeng sekretarya sa opisina. Kaya nagkaroon ng napakaraming lugar. Pero may asawa na siya. Si Jane Lewis ang tanging babae sa kanyang puso. Tiyak na hindi siya matutulad sa ibang mga amo na gagawin pulot ang babaeng sekretarya.
Dinampot ni Ding Yu ang panulat at iniabot kay Alex Dixon na nakangiti. Mabilis na pumirma si Alex Dixon at tumalikod na para umalis. Hindi magandang manatili dito ng matagal. Halos makapatay ng lalaki ang sexing dilag na ito. Sa likod niya, nag-cross arms si Ding Yu. Ang kanyang magandang mapupulang labi ay nakakurbo at nagsiwalat ng mapang-asar na panunuya. Bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi at mahinang nagsasalita ng isang pangungusap. Hey, tao! Umupo sandali sa opisina ni Alex Dixon at pumunta sa medicine department para makita si Ming Nooran. Huminahon na si Ming Nooran ngunit namumula at namamaga pa rin ang kanyang mga mata. Tanong niya sa mahinang boses, Kuya Alex, nanay ko. Umalis si Chin Yuan, tama. Don't worry. Hindi ka na niya guguluhin, sabi ni Alex Dixon. Naawa siya kay Ming Nooran. Bagamat iniwan niya ang pamilya Dixon, lumaki siya sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bagamat malamig at mahigpit ngayon si Little Tita Dixon Shenglan, para ito sa kanyang kapakanan. Nang ipanganak si Ming Nooran, hindi siya tinuring ng pamilya Meng bilang anak. Naging maingat siya sa pamilya Meng at tanging si Li Wesbing lang ang gumamot sa kanya ng bahagya. Ngayong nawasak na ang kanyang pamilya, natakot siya maliban kay Li Wesbing, siya lang ang nag-iisang gumamot sa kanya ng maayos sa Yan Capital. Gayunpaman, tinatrato lamang ni Alex Dixon si Ming Nooran bilang pakikiramay. Bilang karagdagan sa tirahan ng kanyang asawa na si Li Wesbing, pinalaki niya si Ming Nooran at itinuring siya bilang kanyang anak. Kaya, sa mata ni Alex Dixon, si Ming Nooran ay kapareho ng kanyang kapatid na babae at walang ibang nararamdaman. Inalo niya saglit si Ming Nooran bago umalis. Hindi binanggit ni Alex Dixon ang bahagi tungkol sa pakikitungo kay Chin Yuan. Pakiramdam niya ay hindi na kailangan. Para sa isang bisyo na babae, napakabukas palad na hindi niya agad kitilin ang buhay ni Chin Yuan. Nagdala si Ming Nooran ng masalimuot na pakiramdam at natapos sa kumpanya. Umuwi siya galing trabaho. Sa likod bahay ng villa, nakaupo si Li Wesbing na may mga birda na bulaklak. Mula nang lumipat siya sa villa, nag-iisa na siya at umalis. Nagpalipat-lipat siya sa likod bahay at bihirang pumunta sa harapan. Magiliw na tumangala si Li Wesbing at biglang napagtanto na hindi tama ang mood ni Ming Nooran. Mabilis siyang tumayo at nagtanong, Nooran, ano ang nangyari? Lumapit si Ming Nooran at nag-alinlangan sandali habang sinabing, Tita Liu, sa tingin mo ba itataboy ako ni Kuya Alex? How is that possible? Hindi niya gagawin yon. Paano kung? Nag-isip si Ming Nooran at mahinang sinabi, kapag alam niyang masamang babae ako, tiyak na itataboy niya ako. Umiti si Li Wesbing at buong pagmamahal na hinaplos ang kanyang ulo at sinabing, huwag mong hayaang magulo ang iyong imahinasyon. Nakita kong lumaki ka at naging mabuting anak lagi. Malungkot nang umiti si Ming Nooran at tumalikod para maglakad papunta sa kwarto. Siya ay hindi isang mabuting babae at ang sikretong iyon ay hindi alam ni Li Wesbing. Nakita ni Li Wesbing na tulala si Ming Nooran na pumasok sa kwarto at nag-aalalang bumuntong hininga. Umiling siya at sinabing, itong bata, bakit ang tigas ng ulo? Kahit gaano pa kagaling si Alex, may asawa na. Bakit hindi mo kayang bitawan? Paanong hindi niya makita ang iniisip ni Ming Nooran nang itinayo niya siya? Kaya lang may asawa si Alex Dixon. Gaano man ka-infatuated si Ming Nooran, itinuring lamang niya ang kabilang partido bilang isang nakababatang kapatid na babae. Sa opisina, tinawagan ni Jiang Shuaimeng si Dixon Rong at sinabi sa kanya na may kontrol siya kina Xu Fugi at Zhang Faang. Ang galing. Nag-cross arms si Dixon Rong at nag-inisyon, hindi ko akalain na magiging ganito katanga ang mga tao sa paligid ni Alex Dixon. Umisi si Jiang Shuaimeng, ang dalawang mag-asawang ito ay parang baboy. Lumuhad pa si Zhang Faang para panasan ang sapatos ko. Ang daming tanggang aso. Umiti si Dixon Rong at sinabing, kung hindi sila bobo, paano natin magagamit? Dapat mong ipaalam kay Xu Fugi ngayon at kunin ang repairing ointment formula para sa akin. Matapos tumawag si Jiang Shuaimeng, agad niyang tinawagan si Xu Fugi sa kanyang opisina. Nang matanggap niya ang tawag ni Jiang Shuaimeng, si Xu Fugi ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na tumakbo kasama si Zhang Faang. Nang pumasok ang dalawa sa opisina, hindi nila namalayan na yumuko, nambobola at nakangiti.
Si Zhang Faang ay may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang ulo at nagtanong, President Zhang, anong utos mo sa amin? How about this? Nakita kong hindi masama ang performance mo, kaya binati ko ang mga tauhan at binigyan ka ng ekstrang kalahating buwang bonus ngayong buwan. Umiti si Jiang Shuaimang at bongga na sinabi. Natuwa si Xu Fugi at mabilis siyang nagpasalamat. Salamat, President Zhang. Mabuti pa rin si President Zhang sa amin. Oo naman. Marami kang nagawa para sa kumpanya. Umiti si Jiang Shuaimang at biglang iniba ang topic. Pero may isang bagay akong gustong ipagawa sa iyo. Mabilis na nagtanong si Zhang Faang, ano ito? Casual na sinabi ni Jiang Shuaimang, ito ay isang maliit na bagay lamang. Kaya lang, hindi ito masyadong elegante. Ito ay ang repairing ointment formula na palaging nasa kamay ni Alex Dixon. Hindi niya ito gustong ibigay. Sa kasalukuyan, the market is giving back feedback, may mga problema daw sa gamot kinausap ko siya, pero natakot ako na mayabang siya, so I decided to take a look at the formula and see if there are any. Natigilan si Xu Fugi at sinabing, ano ang problema sa formula? Sumimangot si Jiang Shuaimang at sinabi sa malalim na boses, pagkatapos mabenta ang unang batch ng gamot, may side effect pagkatapos uminom ng gamot, at nasa panganib ang kanyang buhay. Naghinala ang kumpanya na may problema sa gamot. Gayunpaman, hindi nag-isip si Alex Dixon at tumanggi siyang ibigay ang formula para maiwasan niya ang hindi pagkakaunawaan, gusto kong tingnan ang formula sa labas na. Awkward na tumawa si Zhang Faang, pinunasan ang kanyang mga kamay at sinabing, President Zhang, kadalasang ipinagmamalaki ni Alex Dixon ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya tayo sineryoso. Kung gusto mong tawagan ko siya, tiyak na hindi siya makikinig. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sinadya ni Jiang Shuaimang na bumuntong hininga. Sabi din ng Board of Directors kung may paraan kayong dalawa para makuha ang formula, bibigyan kanila ng 3 milyong cash. Parang hindi mo makukuha ang pera. Bago siya matapos magsalita, biglang nagningning ang mga mata ni Zhang Faang at sumigaw siya, ano? May reward pa. Oo. Nagkunwaring nagulat si Jiang Shuaimang at tinampal ang kanyang noo, sinabing, oh tama, nakalimutan ko ang tungkol dito. Kung makukuha mo ang formula, igagawad ka ng kumpanya ng 3 milyong yuan. Kung ayaw ni Alex Dixon para maibigay, sayo, makakaisip ka ng paraan para makuha mo ng patago. Sumigaw si Xu Fugi, hindi ba ito pagnanakaw? Stealing my A**s. Mamamatay ka kapag hindi ka magsasalita. Sinipa ni Zhang Faang si Xu Fugi, pagkatapos ay lumingon kay Jiang Shuaimang na may peking ngiti. President Zhang, itago mo muna itong bonus para sa amin. Hahanap ako ng paraan para makuha ang formula mula kay Alex Dixon. Okay. Naantig si Jiang Shuaimang at sinabing, hindi ko akalain na magiging ganoon kakatwiran. Kung makuha mo ang formula, personal kong bibigyan ka ng 1 milyong yuan bilang gantimpala. Isipin mo itong kontribusyon mo sa kumpanya. Salamat, Pangulong Jiang. Tuwang-tuwa si Zhang Faang kaya napangiti siya. Natatakot siyang tanggapin muli siya ng asawa, kaya mabilis niyang hinayla si Xu Fugi palabas ng opisina. Nang lumabas sila ng opisina, nagreklamo si Xu Fugi. Nasa Alex Dixon ang formula. Kung payag siyang ibigay, matagal na niyang inalis. Baboy ka ba? Sinundot ni Zhang Faang ang ulo ni Xu Fugi gamit ang kanyang daliri. Kung hindi niya iabot, nakawin na lang natin. Dapat nasa kamay niya ang formula. Kabanata 453. Nag-alinlangan si Xu Fugi at sinabing, hindi ako marunong ng gamot. Hindi ka marunong magbasa. Ano ang alam mo? Anong kinakatakutan mo? Pagdating ng oras, maaari mong makuha ang race eta. Bakit hindi na lang natin ipakita kay President Zhang? Buong pusong gusto ni Zhang Faang ang 3 milyong premyong pera at sinabing walang pakialam, si Pangulong Zhang ay dating pinuno ng National Clinic. Tiyak na alam niya. Si Xu Fugi ay sumalungat sa kanyang puso, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso ng 3 milyong yuan. Bilang karagdagan, patuloy na hinihipan ni Zhang Faang ang kanyang tainga, kaya nagpasya siya at pumayag. Ito ay isang formula pa rin, at ito ay hindi isang bagay na mahalaga. At saka, ginagawa nilang dalawa ito para sa ikabubuti ni Alex Dixon. Kung nagkamali ang gamot, siya, si Alex Dixon, ay kailangang makulong.
Si Zhang Faang ay iniisip ang tungkol sa pera. Bago siya umalis sa trabaho, hinayla niya si Shu Fugi pauwi at dumiretso sa kwarto ni Alex Dixon. Si Shu Fugi ay nasa tenterhooks pa rin. Kung tutuusin, manghihiram pa rin siya ng pera kay Alex Dixon paminsan-minsan. Ayaw niyang mawala ng mukha, kaya nag-alinlangan siyang pinigilan siya. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin yun. Pagbalik ni Alex, hihingi tayo ng raise 8 sa kanya. Talagang ibibigay niya sa atin. Haha, umisi si Zhang Faang at pinagalitan. Kung handa siyang ibigay sa akin, matagal na niya itong ibinigay. Kung duwag ka, umalis ka na sa bakuran at hanapin mo ako. Ako mismo ang hahanap nito. Kung handang ibigay ni Alex Dixon ang raise 8 sa kumpanya, saan niya kukunin ang premyong pera? Hinabol ni Zhang Faang si Shu Fugi sa bakuran at kumuha ng basahan. Palihim siyang pumasok sa kwarto ni Alex Dixon. Pagkapasok niya sa kwarto, si Chen Jiang, na nagtatago sa dilim, ay tinawag si Alex Dixon. Boss Dixon, pumasok si Zhang Faang sa kwarto mo. Si Alex Dixon ay nakikipag-usap kay Ding Yu tungkol sa ikalawang batch ng gamot na pupunta sa Yan Capital. Hihilingin na sana niya kay Ding Yu na kalkulahin ang order nang makatanggap siya ng tawag mula kay Chen Jiang. Kumunot ang noo niya. Bakit siya pumasok sa kwarto ko? May hawak na basahan at balde si Zhang Faang. Mukhang maglilinis siya ng kwarto. Kung ano nga ba ang ginagawa niya, sinara niya ang pinto. Hindi ko nakita. Nag-isip si Alex Dixon ng ilang segundo at nakasimangot. Maliban kay Chen Jiang at isang grupo ng mga security guard sa villa, mayroon ding mga cleaning worker na dalubhasa sa paglilinis. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Zhang Faang. Higit pa rito, si Zhang Faang ay karaniwang tamad at tamad. Maaari siyang kumuha ng inisyatiba upang linisin ang silid para sa kanyang sarili. Galing talaga sa kanluran ang araw. Tanong ni Chen Jiang, Boss Dixon, gusto mo bang ilabas siya sa iyong kwarto? Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi na kailangan. Bantayan mo ang kanyang mga galaw. Babalik ako kaagad. Isumbong mo sa akin kung may mangyari. Magpadala ng mas maraming lalaki sa ilang araw na ito upang bantayan si Zhang Faang at ang kanyang asawa. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Oo. Binaba ni Chen Jiang ang telepono pagkatapos sabihin yun. Tumalon siya at tumalon sa puno na parang pusa. Ibinaba niya ang hook at tinitigan ang bawat galaw ni Zhang Do sa kwarto. Gaya ng inaasahan ni Alex Dixon. Hindi nililinas ni Zhang Faang ang silid. Ang tinatawag na balde at tela ay pang-abala lamang. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay sinimulan na niyang halungat ang mga kahon at kabinet sa kwarto. Naghahalungkat siya sa buong lugar. Gayunpaman, napakaingat din ni Zhang Faang. Napakaingat niyang hinalungkat at ibinalik pa ang mga bagay sa orihinal nitong estado pagkatapos halukayin ang mga ito. Parang walang gumalaw sa kanila. Umisi si Chen Jiang at iwinagayway ang kanyang kamay. Isang needle camera na kasing laki ng jujube ang lumipad mula sa kanyang kamay at mahigpit na dumikit sa dingding, na kinukunan ang bawat galaw ni Zhang Faang. Sa opisina, nakangiting nagtanong si Ding Yu, Boss Dixon, kumpirmadong darating ba bukas sa Yan Capital ang pangalawang batch ng repairing ointments at gamot? Oo. Tumango si Alex Dixon at nagturo. Bumalik na ang unang batch ng feedback sa market ng repairing ointments, tama. Pagdating ng oras, makipag-ugnayan sa customer na nag-order at nagbibenta ng batch ng gamot na ito sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng dobleng promosyon ng National Clinic at Jiang Family, ang unang batch ng Jiang Families ay inagaw sa sandaling pumunta sila sa merkado. Maraming mga mangangalakal na hindi nakuha ang kanilang mga kamay sa unang batch ng Jiang Families ay nag-order pa ng maaga. Nakumpleto na rin ang pabrika ng pharmaceutical sa Haicheng. Ginamit nila ang pinakamahusay na oras upang makagawa ng pangalawang batch ng Yan Capitals, higit sa 150 milyon. Ipapadala sila sa Yan Capital makalipas ang 2 araw. Ang bahagi nito ay gagamitin para sa mga purchase order, habang ang iba pang bahagi ay ipapamahagi sa mga chain pharmacy sa Jiang's. Papayagan nito ang mga ordinaryong pasyente na ginagamit din ito, kung minsan ay monopolyo ito ng ilang malisyosong tao at itinaas ang presyo. Hindi rin natugunan ni S ang pangangailangan. Gayunpaman, ang orihinal na intensyon ni Alex Dixon ay hindi lamang para kumita,
kundi gamitin din ang batch na ito ni Alex Dixon para makinabang ang publiko. Kaya naman, iginiit niyang panatilihin ang isang bahagi ng Alex Dixon para ibenta sa mga ordinaryong parmasya. Ngayon, unti-unting nasa tamang landas ang joint ventures. Nagplano siyang maghintay hanggang sa mabenta ang pangalawang batch ng gamot, pagkatapos ay bumalik sa Jinling at iwanan si Wang Kai upang bantayan ang Yan Capital. Tumayo si Alex Dixon, ngunit hindi niya napansin na nakatayo sa tabi niya si Ding Yu. Muntik na siyang mabunggo. Boss Dixon, ano pa bang kailangan mo? Tanong ni Ding Yu sa matamis na boses. Ang kanyang boses ay matamis at matamis, na nagbigay ng Alex Dixon goosebumps. Kailangang sabihin na itong babaeng sekretarya niya ang pinakamagagandang babae na pinangarap ng isang lalaki. Hindi lang maganda si Ding Yu, pero sobrang init din ng katawan niya. Bilang karagdagan, nagustuhan niya ang pagsusuot ng masikip na puting kamiseta. Nakasuot din siya ng itim na damit at 11 inches na high heels. Nakasuot siya ng ganap na parang Japanese white collar na babae sa isang action drama. Madalas itong nagpapantasya kay Alex Dixon. Ngayon, sa buong joint ventures maliban sa magandang CEO na si Jiang Shuili, si Ding Yu ang pangalawang pinakasikat na tao. Sa tuwing dadaan si Ding Yu, halos lahat ng lalaking empleyado sa kumpanya ay nagsimulang ibinababa ang trabaho sa kanilang mga kamay. Para silang tulala, naglalaway habang nakatitig sa likod niya. Halos tumambad sa likod niya ang gutom nilang mga mata. Diretso rin ang tingin ni Alex Dixon kay Ding Yu. Hindi niya mailipat ang tingin. Walang paraan. Masyadong malaki ang lugar na dapat ay malaki. Napakalaki nito na halos masira ang kanyang damit. Sa harap ng magandang tanawin, sinong lalaki ang mananatiling kalmado at hindi tumitingin dito? Nang nakita si Alex Dixon sa kanyang kwelyo, ngumuso si Ding Yu sa kanyang puso. Gayunpaman, nakangiting parang bulaklak ang mukha niya habang matamis na sinabi, President Dixon, may bulaklak ba sa damit ko? Ha! Bumalik sa katinoan si Alex Dixon at namula. Napatitig siya sa katawan ni Ding Yu at natigilan. Nang makitang lumulunok si Alex Dixon ng kanyang laway, mas nakaramdam si Ding Yu ng pang-aalipusta sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kung anong dahilan, hindi na siya magsasabi pa ng isang salita kay Alex Dixon, ang ganitong klase ng malaswang lalaki. Bumalik sa katinoan si Alex Dixon at saglit na nag-alinlangan habang nagtanong, Secretary Ding, ano ba? Ikaw ba? Nagkasakit ka na ba dati? Hindi. Mukhang nagulat si Ding Yu at marahang ibinuka ang kanyang mapupulang labi at ngumiti. President Dixon, masyado ba akong malapit sa iyo? Natatakot ka ba na baka magkasakit ako at mahawa ka? Tinakpan niya ang cherry lips niya at humajijak. Tawa siya ng tawa kaya nanginginig ang mga bulaklak at sanga. Nayanig din ang umaalon na alon. Naramdaman ni Alex Dixon na natuyo muli ang kanyang bibig, at sinabi niya, Nako, nagtatanong lang ako. Buti naman at ayos ka na. Tumango si Ding Yu at lumabas ng opisina dala ang folder sa kanyang mga braso. Sa sandaling lumingon siya, ang sakit-akit ng ngiti sa kanyang magandang mukha ay agad na nawala at ang kanyang mukha ay sobrang lamig. Tumingin si Alex Dixon sa kaakit-akit na likod ni Ding Yu habang naglalakad palabas ng pinto, malalim ang iniisip. Hindi kaya nagkamali siya. Ngayon lang, si Ding Yu ay nakatayong malapit sa kanya, at nakaramdam siya ng bakas ng mahinang malamig na enerhiya. Senyales iyon na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kabanata 454. Gayunpaman, dahil sinabi ni Ding Yu na malusog siya, malamang na nagkamali siya. Tumayo si Alex Dixon at umiling. Damn it! May isang mainit at napakabulol na babaeng sekretarya sa opisina. Araw-araw niya itong sinusuyo, dahilan para hindi siya makapag-isip ng maayos. Lumabas ng opisina si Alex Dixon at dumiretso sa bahay. Pagbalik niya sa villa, nakita niya ang kanyang tiyuhin na si Shu Fugi na nakatayo sa bakuran, kinakabahang tumingin sa paligid. Lumapit si Alex Dixon at nagtanong, Tito, bakit ka nakatayo dito? Ha? Natigilan si Shu Fugi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na may gulat na ekspresyon. Hindi, wala lang. Then why don't you go in? I saw you standing here for a long time. Tinitigan siya ni Alex Dixon nang nakangiti na hindi ngiti. Sa pagtingin ni Alex Dixon ng ganito, mas natakot si Shu Fugi. Nababalot ng malamig na pawis ang likod niya. Nanginginig niyang sabi, Ako.
Nandito ako para magpahangin. Ang ganda talaga ng mood ni Tito. Umiti si Alex Dixon nang hindi kumukumot. Itinaas niya ang paa at naglakad papunta sa kwarto. Umiling ang ulo ni Shufugi. Hindi pa lumalabas ang asawa niya. Mabilis siyang pumunta sa harapan para pigilan siya at ngumiti ng paumanhin. Alex, ikaw, mamaya ka na pumasok. Bakit? Nagtaas ng kilay si Alex Dixon at nagtanong. Sa sobrang takot ni Shufugi ay nanginginig ang kanyang mga paa. Pinilit niyang ngumiti ng kalmado at sinabing, ikaw. Makipag-chat ka muna saglit kay Tito. Itong si Zhang Faang, bakit hindi siya lumabas pagkatapos ng mahabang pagpasok? Kung pumasok si Alex Dixon at nabangga siya, siguradong magagalit ito. No need, babalik na ako sa kwarto ko para magpahinga. Umikot si Alex Dixon sa kanya at humakbang papasok sa kwarto. Natakot si Shufugi. Mabilis siyang sumunod habang nag-iintay ng oras. Alex, pwede kang pumasok mamaya. Matagal ka nang hindi nakakausap ni Tito. Magkwentuhan tayo ng mabuti. Alam na alam ni Alex Dixon. Hindi niya pinansin si Shufugi at humakbang papunta sa kwarto. Sa sandaling lumakad siya sa pintuan ng kwarto, nakita niya si Zhang Faang na galit na lumabas. Si Zhang Faang ay puno ng galit. Matagal niyang hinalungkat ang silid ni Alex Dixon ngunit wala siyang nakita. Wala man lang siyang pera. Ito ay isang mahinang kompetisyon. Sa hitsura, para siyang may vilya at siya rin ang deputy director ng kumpanya. Sa totoo lang, mahirap pa rin siyang tao. Walang halaga sa kwarto. May tumpok din ng pulang dahon ng damo sa drawer. Hindi alam kung ano iyon, ngunit tiyak na punit-punit ito. Kalalabas lang ni Zhang Faang ng pinto nang tumangala siya at nakita si Alex Dixon. Sa sobrang takot niya ay lumuwag ang kanyang kamay at ang balde na hawak niya ay bumagsak sa lupa ng malakas. Alex, ikaw, bakit ka bumalik? Sa sobrang takot ni Zhang Faang ay hindi lang siya makapagsalita ng maayos. Napatingin si Alex Dixon sa balde sa lupa at ngumiti na parang walang nangyari. Tita, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Mabilis na may naisip si Zhang Faang at mabilis na itinaas ang basahan. Tumawa siya ng mahina at sinabing, nakita ni tita na nagsumikap ka at tinulungan kang maglinis. Si Shufugi, na nakatayo sa gilid, ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Kung ma-expose ang asawa niya, siguradong itataboy silang dalawa ni Alex Dixon sa villa. Kinabahan din si Zhang Faang kaya patuloy ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Pero sinong mag-aakalang kung tumama ngulang si Alex Dixon at sinabing, mahihirapan po ako tita. Sa darating, may mga maglilinis para gawin ang mga bagay na ito. Dapat magpahinga pa si tita. Pagkasabi nun ay pumasok na siya sa kwarto. Agad na nakahinga ng maluwag si Zhang Faang at halos bumagsak sa sahig. Mabilis siyang hinayla ni Shufugi at nagreklamo, asawa, sinabi ko na sa iyo na huwag kang tumalikod sa oras na ito. Binago ni Zhang Faang ang kanyang nakakabigay puri na mukha at sinabing may paghamak, matapang hanggang mamatay, mamatay sa gutom, mahiyain hanggang mamatay. Ang isang daga na tulad mo ay hinding-hindi makakagawa ng kayamanan sa iyong buhay. Higit pa si Alex Dixon hanggang kaysa sa naisip ko na may ilang salita lang. Natakot pa rin si Shufugi at sinabing, asawa, bakit hindi natin sabihin sa kanya ang totoo? Anong katotohanan? Maaaring may 3 milyon kung sasabihin natin sa kanya ang totoo. Sinaway ni Zhang Faang, huwag mong kalimutan na nawalan ka ng pera mula sa iyong puhunan. Hindi lang nawala ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilya, mayroon kang malaking utang. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na nawala ng gana si Shufugi. Nabigo ang kanyang pamumuhunan. Hindi lang siya nawalan ng pera mula sa kanyang ipon, pati lahat ng perang nakuha niya kay eldest sister Helena. May utang pa siya sa bangko ng napakalaking halaga ng 10 milyon. Mapanuksong sinabi ni Zhang Faang, napakadaling manloko ni Alex Dixon. Kailangan mo bang matakot sa kanya? Isa pa, pinagalitan siya ng kanyang biyenan na parang aso sa Liwes family. Isa lang siyang basura. Kahit nalaman niya na may ninakaw ako, ano ang gagawin niya sa akin? Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang hinayla si Shufugi at umalis. Sa pagkakataong ito, napipilitan siya ng oras.
Hindi siya gaanong bumasag. Binalak niyang hanapin ng mabuti ang kwarto nang lumabas si Alex Dixon. Pumasok si Alex Dixon sa kwarto na parang walang nangyari. Pagkasara pa lang niya ng pinto, isang figure ang tumalon mula sa dilim at lumuhod sa harap niya na nakaluhod. Boss Dixon, sinunod ko ang mga tagubilin mo at sinusubaybayan ko ang bawat kilo ni Zhang Faang. Higit pa rito, pinaimbestigahan ko ang aking kapatid na lalaki sa kanyang sitwasyon at nakita ang ilang mga pahiwatig. Sabi ni Chen Jiang at magalang na binigay ang pinhole camera kay Alex Dixon. Kinuha ni Alex Dixon ang camera at ikinonekta ito sa computer para i-on ang video. Sa video, hinahalungkat ni Zhang Faang ang kanyang kwarto. Siya ay nagmumura na sinasabi na ang kanyang silid ay puno ng mga walang kwentang bagay. Sa screen, napag-alitan si Zhang Faang habang malungkot niyang binubuksan ang drawer. Nang makita niya ang dahon ng dragon blood grass sa loob, lalo na siyang napag-alitan. Paulit-ulit niyang pinapagalitan si Alex Dixon na siya ay paper at gusto pa niyang mangolekta ng mga sirang dahon ng damo. Umisi si Alex Dixon. Kung alam ni Zhang Faang na itong dragon blood grass na pinagalitan niya ay walang halaga kahit isang barya, kung dadalhin niya ito sa isang dayuhang black market na maraming daan-daang milyon, malamang nagamulong siya sa lupa sa panghihinayang. Iniulat ni Chen Jiang kay Alex Dixon, ayon sa pagsisiyasat ng mga kapatid na nasa ilalim ko, sina Xu Fugi at Zhang Faang ay malapit nang makipag-ugnayan kay Jiang Shuaimang natapos, at nagpunta sa kanyang opisina upang magplano ng ilang beses. Sinuri ko rin sa panig ni Jiang Shuaimang, interesado siya sa formula ng repairing ointment na nasa iyong mga kamay, ngunit wala silang nakita. Napakunot noo ni Alex Dixon at tila may malalim na iniisip. Maliban sa kanya, mayroon ding ilang mga parmasyutiko sa pabrika ng parmasyutiko ng Haicheng na alam ang tungkol sa formula ng repairing ointment. Gayunpaman, ang mga parmasyutiko na ito ay ang mga pinagkakatiwalaang katulong ng pamilya ni Renan. Ilang henerasyon na silang nagtatrabaho para sa Renhigang ng Ren family. Imposibleng malik nila ito. Ano nga ba ang gusto ni Jiang Shuaimang sa formula ng repairing ointment? Magalang na tanong ni Chen Jiang, Boss Dixon, gusto mo bang maging mas mapagbantay? Hanggat sasabihin mo sa akin, ginagarantiya ko na kahit isang langaw ay hindi makakalipad sa iyong silid tulugan. Hindi. Umiling si Alex Dixon at kumpiyansa ng umiti. Hindi na kailangang alertuhan ang kalaban. Hayaang baligtarin ito ni Zhang Faang. Pero, mukhang nag-aalangan si Chen Jiang. Iginagalang niya si Alex Dixon. Alam niyang hindi mortal si Boss Dixon. Bagamat isa lamang siyang bodyguard, labis niyang hinangaan si Alex Dixon. Umiti si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Maghuhukay ako ng butas at hihintayin silang tumalon. Kung sino man ang maglalakas loob na maghangad sa aking mga gamit ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Isang mapang-apang aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nanginginig ang puso ni Chen Jiang habang nakaluhod ang isang tuhod at nagsalita sa malalim na boses. Oo naman. Kabanata 445. Hindi na nakatiis si Alex Dixon at naputol, Nay, napakagandang trabaho mo, bakit hindi mo rin ako hinahanap? Gusto mo pa ring maging general manager? Hindi man lang nakapagtapos ng junior high school si Xu Fugi. Buti na lang at pinapasok siya sa kumpanya. Alam din ni Helena na masyadong mataas ang kanyang mga kinakailangan at sinabing may peking ngiti, nakita rin ni nanay na nakakaawa ang iyong tiyuhin. Anyway, ang bagay na ito ay ipinagkatiwala sa iyo. Hindi mo dapat hayaan ang iyong tiyuhin na mapagod. Siya at ang kanyang asawa ay parehong mahina at may sakit. Got it. Ayaw na talagang kausapin ni Alex Dixon si Helena, kaya ibinaba na niya ang telepono pagkatapos sabihin iyon. Si Xu Fugi ay makakain ng 2 manok at 8 pancake sa isang pagkain. Ang kanyang asawang si Zhang Faang ay kasing taba ng baboy, at makakain niya ang lahat ng ice candy sa loob ng wala pang 5 minuto. Ito ay tinatawag na mahina at may sakit. Wala siyang choice. Upang hindi mahirapan ang kanyang asawa, maaari lamang tawagan ni Alex Dixon si Jiang Shuili at pag-usapan ang tungkol sa pagpunta sa kanyang tiyuhin at pamilya sa kanyang trabaho. Kahit na siya ay isang pangunahing shareholder ng kumpanya, siya pa rin ang direktor ni Jiang Shuili sa ibabaw.
Si Jiang Shuili ay prangka at nagpadala ng inayos para kay Xu Fugi na maging Deputy Director ng Sales Department. Ang buwanang sweldo ay 10,000 kasama ang komisyon. Si Zhang Faang ay nagayos para sa mga kawani ng pagbibenta, at ang buwanang sweldo ay 8,000 dagdag na komisyon. Bagamat sinabing sales department ito, sa katunayan, hindi na kailangan ng mga sales staff para i-promote ang mga gamot sa joint ventures. Kahit na ang mga order para sa susunod na buwan ay ninakaw. Katumbas ito ng libreng trabaho na may sweldong hindi umubra. Kinaumagahan, si Xu Fugi at ang kanyang asawa ay masayang tumakbo sa kumpanya para magtrabaho. Bago sila umalis, nambola rin sila ng husto kay Alex Dixon. Nang marinig niya iyon, nagkaroon siya ng goosebumps sa buong katawan. Aalis na sana si Alex Dixon sa villa nang bigla niyang nakita ang isang kainahinalang figure na dumaan mula sa likod bahay. Maganda ang kanyang paningin. Nang makita niyang ang figure ay si Ming Nooran talaga, nagulat siya. Ilang beses na niyang nakita si Ming Nooran sa likod bahay. Siya ay nagtatago at ang kanyang mga galaw ay kainahinala. Ayon sa ulat ng mga bodyguard sa villa, madalas siyang lumalabas sa kalagitnaan ng gabi. Tila may kasama siyang pribadong pagpupulong. Napaisip si Alex Dixon, may boyfriend kaya si Ming Nooran? Nang makita si Ming Nooran na palihim na lumabas ng pinto sa likod, hindi sinasadya ni Alex Dixon na sundan siya ngunit nang humakbang siya, huminto siya muli. Si Ming Nooran ay hindi niya asawa. Kung talagang may boyfriend siya, may pakialam ba siya? Higit pa rito, ito ay pribadong bagay ng ibang tao. Minsan na niyang tinanong si Ming Nooran. Ayaw niyang sabihin ito, kaya bakit kailangan niyang makialam sa negosyo ng ibang tao? Nag-isip sandali si Alex Dixon at hindi pa rin siya sinundan. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng villa. Sa likod ng pinto ng villa, maingat na inilibot ni Ming Nooran ang paligid at sinigurado na walang tao sa paligid bago siya mabilis na lumabas sa likod ng pinto ng villa. Habang naglalakad siya palabas, biglang tumalo ng isang figure mula sa gilid at sumugod sa kanyang harapan at nag-aalalang nagtanong, nasaan ang bagay? Nagmamadaling kinuha ni Ming Nooran ang isang leather na sobrang galing sa kanyang bag at iniabot ito habang sinasabi, Nay. Ito lang ang mayroon ako. Ang tumalon ay ang kanyang ina, si Qin Yuan. Kinuha ni Qin Yuan ang sobre at binuksan ito para tingnan. Puno ng kawalang kasiyahan ang mukha niya. Bakit kaunti lang ang pera? Paano ito sapat? Milyon-milyong yuan ang utang ng kapatid mong si Ming Yu para sa hospitalization fees. Hindi ba't hiniling ko sa iyo na humingi ng pera kay Alex Dixon? Tinanong mo siya kung gusto niya ng pera. Nay, ako. Wala akong panahon para humingi ng pera kay Kuya Alex, sabi ni Ming Nooran na nakakunot noo. Bago pa siya matapos, biglang tumalon si Qin Yuan at sinampal ang kanyang mukha. Galit na saway niya. Mayaman na si Alex Dixon. May nagbigay sa kanya ng villa at naging deputy director ng joint ventures. Karaming pera. Bakit mo siya hinihinga ng ilang milyon? Sinampal ng malakas si Ming Nooran kaya napalingon ang mukha niya. Namula at namamaga ang kalahati ng mukha niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na pagkakamali. Hindi niya napigil ang sabihin, hindi ba matagal na kaming hinabol ng pamilya Meng ni Kuya Alex? Ngayong dumating ka para humingi ng pera, paano ako magkakaroon ng mukha para humingi ng pera kay Kuya Alex? Kung gusto mo pera, kailangan mong ay isang. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at galit na umalis, puno ng hinanakit ang puso niya. Mula nang itaboy siya ng pamilya Meng, sina Lewis Bing, at Alex Dixon sa labas ng bahay, hindi na siya muling kinontak ng kanyang ina. Hindi niya ito tinatrato bilang isang anak na babae. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, biglang dumating si Qin Yuan sa pintuan at walang hinihinging pera sa kanya. Hindi kinaya ni Ming Nooran ang gusot ni Qin Yuan at dahil siya ay biolohikal na ina, siya ay malambot ang puso at binigyan siya ng 10,000. Hindi niya inaasahan na mawawala ng kontrol ang bagay na ito at talagang darating si Qin Yuan sa kanyang pintuan at hihingi ng pera mula sa kanya. Sa kabuuan, humiling siya ng mahigit 100,000 yuan at halos wala na ang ipon ni Ming Nooran. Tumalikod na si Ming Nooran at aalis na sana nang bigla siyang hinayla ni Qin Yuan pabalik at pinagalitan. Yuan filial daughter. Hindi alam ang kinaroroonan ng iyong ama at ang kapatid mo ay nasa ospital. You are in a vegetative state.
Masyadong nasaktan ang pamilya Meng kay Alex Dixon at ayaw mo pa ring magbayad. Hayaan mo na. Galit na galit si Meng Nooran kaya ibinukan niya ang kanyang kamay at sinabi sa malupit na tono, kayo ang nakakuha ng nararapat sa iyo. Sino ang humiling sa iyo na saktan si Kuya Alex? Dapat kang umalis kaagad. Hindi ako papayag bigyan ka ng pera sa hinaharap. Sinampal ni Chin Yuan ang kanyang mukha at nagngangalit na sinabi, ako ang iyong ina. Dapat mo akong tulungang magbayad ng utang. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, sasabihin ko kay Alex Dixon at sasabihin sa kanya ang iyong sikreto. Hindi ko alam ang nakaraan mo, kapag dumating ang panahon, makikita natin kung gusto mo pa rin siya o hindi. Hindi. Agad na natarante si Meng Nooran at paulit-ulit na umiling. Nay, huwag mong sabihin kay Kuya Alex. Papahiramin kita ng isa pang 10,000 yuan. Binitiwan ni Chin Yuan ang kanyang kamay at huminga ng malamig na pagmamalaki at sinabing, hindi sapat ang 10,000 yuan. Gusto ko ng 2 milyon. Nay, naibigay ko na po sa inyo ang lahat ng pera. Saan po ba kayo kukuha ng karaming pera? Naninigas ang katawan ni Meng Nooran at pakiramdam niya ay masisira na siya. Si Chin Yuan ay nagbigay ng kakaibang ngiti at ibinoling ang kanyang ulo para kumaway sa likod niya. Mula sa likod ng poste ng kuryente, 2 matipunong lalaki ang lumabas na may mabangis na tingin. Natatakot na sabi ni Meng Nooran, Nay, sila ay. Nakangiting sabi ni Chin Yuan, huwag kang matakot. Kaibigan ko sila. Basta pipirma ka, babayaran agad ang 2 milyon. Isang malaking lalaki na may tato ng Asher Dragon Flower Arm ang lumapit at bahagyang ngumiti nang ipasa niya ang ilang pirasong papel kay Meng Nooran at sumigaw, lagda. Binaliktad ni Meng Nooran ang dokumento at agad na napasigaw sa gulat, Nay, loan shark ito. Paano ko ito mababayaran? Ito ay talagang isang kontrata ng loan shark. Ito ay isang institusyong pinansyal na tinatawag na Lius Financial Company. Isa itong organisasyon sa ilalim ng Yulong's Group, at isa itong loan shark. Agad na nagbanta si Chin Yuan, kung hindi mo ito pipirmahan, tatawagan ko ngayon si Alex Dixon at sasabihin ko sa kanya ang iyong sikreto. Malalaman niya kaagad na isa kang masamang babae. Hindi ka ganoon ka-simple. Nanay. Namula ang mata ni Meng Nooran at napilitan siyang umiyak. Ang interes ng 2 milyong dolyar na pautang na ito ay mas mataas pa kaysa sa isang online na pautang. Kung hindi niya ito binayaran sa loob ng 1 buwan, kailangan niyang magbayad ng 5 milyon kasama ang interes. Kung hindi niya ito binayaran sa loob ng 2 buwan, kailangan niyang magbayad ng hanggang 3 milyon. Ito ay isang napakalalim na hukay. Gayunpaman, hindi niya gustong malaman ni Alex Dixon ang sikretong iyon. Iyon ang bagay na ayaw niyang mabanggit sa buhay niya. Kung alam ni Alex Dixon ang tungkol sa kanya, kapuputin niya ito ng husto. Ayaw na niyang makita siya habang buhay. Abangan ang susunod na kabanata.